Ang Mars ay ang palagiang kapitbahay ng daigdig. Makatuwiran na dito nakatuon ang mas mataas na pansin ng komunidad ng Agham. Kaunti lang ang mga aparatong lumapag sa kanyang kalawangin na ibabaw, pero mas marami ito kumpara sa ibang mga planeta ng solar system. Ngayon, pag-uusapan natin si Phoenix, na 6 na buwan lang sa Mars, ngunit malaki ang naitulong ng probe sa pag-aaral ng planetang ito. Sige, magsimula tayo sa pangalan. Bakit makabuluhan ang pangalan ng probe? Tulad ba ng mythical na ibon, muling nabuhay ang aparato mula sa abo? Ang totoo niyan, noong 1979 ang misyon na may layuning pag-aralan ang mga polar na rehiyon ng Mars ay lubusang nabigo. Nang ginawa ang isa pang aparato, ang Mars Polar Lander, sa kabalintunaan ng tadhana. Namana nito ang mga depekto ng nauna at pati na rin ang mga pagpapabuti. Ipinadala rin ito sa basurahan. Kalaunan, kinuha itong muli mula sa imbakan at ginamit bilang basehan sa bagong probe. Ganito, muling nabuhay ang interplanetaryong istasyon, kaya naman ang pangalan ng Mars probe na Phoenix ay talagang nararapat. Ang katotohanan na hindi ginawa ang aparato mula sa simula ang dahilan kung bakit naging medyo mababa ang halaga nito na $420 milyong. Ano nga ba ang bago at kakaibang nakita ng aparato nang lumapag ito sa Mars? Hindi madali ang paglalakbay, kaya madalas may mga hindi inaasahang problema sa misyon. Hindi rin nakaligtas si Phoenix sa mga pagsubok. Nagsimula ito sa paglulunsad na naantala dahil sa panahon. Ang rocket na Delta II ay inilunsad makalipas ang 3 araw noong ika-4 ng Agosto 2007. Maayos ang naging biyahe at nung ika-25 ng Mayo, 2008 matagumpay na lumapag ang aparato sa Mars na naging ika-6 na probe na nakarating sa ibabaw nito. Habang lumalapag si Phoenix, ginamit niya ang mga parachute upang bumagal at pinagana rin ang mga kaukulang makina. Kahit ganon, pumasok pa rin ang probe sa atmosfera ng planeta na mas mabilis sa 5 kilometro bawat segundo. Sa kabila ng lahat, naganap ang paglapag sa nakatakdang lugar sa hilagang polo ng Mars. Tumpak ang itinakdang kurso kaya hindi na kinailangan ng pagwawasto habang lumilipad. Nakuna ng satellite na nasa orbita ang paglapag at agad kumalat sa buong mundo ang natatanging larawan. Sa kasamaang palad, ang paglapag lang ang naging tanging bahagi ng misyon na dumaan ng walang aberya o problema. Sinundan si Phoenix ng magkakasunod na aberya. Paglapag, namatay agad ang aparato pero bumalik ang komunikasyon makalipas ang ilang sandali. Lumalabas na ilang oras lang ibinubuka ni Phoenix ang mga baterya. Unang sesyon pa lang, nagpadala na agad ng impormasyon si Phoenix sa daigdig. Это каменистая равнина. Magduda sa lupa. Layunin ng probe, tukuyin ang klima sa Arctic ng Mars, alamin kung ang polar na rehiyon ng pulang planeta ay maaaring tirahan, at obserbahan ang pagkatunaw ng mga yelong takip. Naabot ba ng aparato ang mga layunin? Sa kabuuan, oo, at nagawa pa nitong magbigay ng maraming sorpresa. Pero balik tayo sa aberya. Ang pangalawang aberya na sumunod matapos may balik ang komunikasyon ay hindi mailabas ang robotikong braso. Inilagay ang robotikong braso ng aparato sa espesyal na takip. Paglapag, tumigil si Phoenix sa pagtanggap ng utos mula sa daigdig. Dahil dito, matagal niyang hindi mailabas ang robotikong braso. Sa wakas, noong ika-30 ng Mayo sa tulong ng koordinasyon ng orbitang probe ng Mars Reconnaissance Orbiter, nagawa ito ng aparato at sinimulan niyang subukan ang module. Narito ang larawan ng pala ng manipulator. Ang Phoenix ay may maraming kapaki-pakinabang na kagamitan. Nilagyan nila ang probe ng optical system, ilang mikroskopyo, advanced na spectrometer at mini estasyong pangpanahon. Pero habang isinasagawa ang planadong pagsusuri, nagkaroon ng short circuit sa isa sa mga circuit ng gas analyzer na nagpatuloy sa sumpa na bumabalot sa pinaghirapang misyon. O baka wala talagang misteryo dito at simpleng pagkakamali lang ng tao. Ang gas analyzer ay isang pangunahing kagamitan sakay ng probe. Ang module ay may ilang pugon kung saan ang sample ay pinapainit hanggang 1,000 degrees Celsius. Kailangang ihiwalay ng kagamitan ang organikong sangkap mula sa gas para makabuo ng buhay. Ngunit nang kukunin ang mga sample, tumanggi ang pugon ni Phoenix na tanggapin ang mga tipak ng lupa mula Mars dahil sobrang laki raw ang mga ito. Ilang oras ding inuga ng probe ang manipulator sa ibabaw ng filter ng pugon hanggang mapuno ng regolith ang lalagyan.
At ngayon, ang pangunahing tanong, natagpuan ba ni Phoenix ang buhay sa Mars? Sa pagkakaintindi natin, hindi. Ang probe ay lumapag sa pagitan ng 65 at 75 degrees hilagang latitude, direkta sa loob ng 10 kilometrong Heimdall na bunganga. Bakit napili ang lokasyong ito? Pinaka hindi pa napag-aaralan sa Mars ang polar na rehiyon. Naglabas ang NASA ng mapa na nagpapakita ng mga lugar na lila, tanda ng pinakamaraming hydrogen, pangunahing sangkap ng yelong tubig. Hindi nakapagtataka na dito mismo sa madilim na disyertong ito, kung saan ang huling pagulan ay marahil milyon-milyong taon nang nakalipas, naghukay si Phoenix ng trinsera na 5 cm ang lalim at natuklasan ang yelong nagsusublimate sa ilalim ng lupa. Isa ito sa mga pangunahing tuklas ng misyon. Nadiskubre rin ng aparato ang magnesyo, kloro, potasyo, sodyo at natukoy ang kaasiman ng regolith. Tumutugma ito sa bahagyang alkalinang lupa sa mundo. Sa kabuuan, ang lupa sa Arctica ng Mars ay kahawig ng lupa sa tuyong Antarctic na lambak. Pero noong ika-1 ng Agosto 2008, may nangyaring mas ekstraordinaryong pangyayari. Ipinahayag ng NASA sa lahat na tuklasan ng Phoenix probe ang tubig sa mga sample ng lupa sa Mars. Isa itong tunay na malaking pagsulong. Ayon kay William Boynton ng Universidad ng Arizona, na yun lang unang beses na mahahawakan at makikita ang tubig sa Mars, hindi lang ipinagpapalagay ang presensya nito. Pero ang sumunod na tuklas ay nagpababa ng sigla ng mga siyentipiko, may perchlorate sa lupa ng Mars. Ito ay mga asin mula sa isang acid na nakakalason sa mga nilalang sa mundo. Ano ang ibig sabihin ng katotohanan ito? Ibig sabihin, malabong may organismong tulad ng sa mundo na nanirahan sa Mars. Ngunit posible rin na ang mga perchlorate na bahagi ng rocket fuel ay nadala sa planeta ng mismong probe. Habang nag-aaral, nagpadala rin ang aparato ng panorama ng tanawin ng Mars sa araw. Sa gabi, mahimbing natulog si Phoenix dahil umaasa siya sa solar panels. Halimbawa, ito ang larawan ng lugar sa ilalim ng sondang ito. Marahil, yelo ang nasa larawan. May projection panorama na tayo ng Mars dito sa Earth. Mabato ang lugar na umaabot hanggang sa mismong abot tanaw. Sa simula, ginamit ng aparato ang flash memory sa pag-imbak ng materyales. Pagkatapos ng aberya, kung saan iisang larawan ang naipadala ni Phoenix sa daigdig ng 45,000 beses na sunod-sunod, nagsimulang magpadala ang probe ng impormasyon agad matapos itong matanggap. Sinuri rin ni Phoenix ang regolith ng Mars na ngayon lang napag-aralan ng ganito kadetalyado. Ang pinaka-natatangis sa misyon ay ang larawan ng araw na sumisikat sa patay na kapatagan ng Mars. Pero lahat ng bagay ay may katapusan. Natapos ang misyon noong ika-2 ng Nobyembre 2008. Tumigil nang tumanggap ng signal ang daigdig mula sa Phoenix. Itinigil ng bagyong Alikabok noong Nobyembre 11 ang operasyon ng aparato. Noong 2010 nagpadala ang satellite na pangmasid ng larawan ng probe na nasa kaawa-awang kalagayan. Hindi nakaligtas ang aparato sa taglamig sa Mars dahil nasira ang isang solar panel nito sa bigat ng namuong yelo. Malinaw, hindi na pwedeng ituloy ang misyon. Pero hindi lang labi ni Phoenix ang naiwan sa Mars. May dala rin itong digital na koleksyon ng agham piksyon. Ang pagbuo, paglipad, paglapag at pagkasira ni Phoenix ay parang thriller na agam piksyon, lalo na kung iisipin na ang pagdadala ng kagamitan mula daigdig sa ibang planeta ay isang himala mga 100 hanggang 150 taon na ang nakaraan. Hindi pa tiyak kung mamumulaklak ang mga punong mansana sa Mars, pero tiyak na may tubig na doon para pandilig. Ang oras ay hindi naghihintay at walang sinasanto. Nagpapalitan ang mga panahon, namamatay at ipinapanganak ang mga tao, nasisira ang mga kagamitan at mabilis na nagbabago ang mundo. Mas naging kapansin-pansin ang mga pagbabago mula huling bahagi ng ika-20 siglo at naganap ito sa lahat ng aspeto ng buhay. Malalaking pagbabago rin ang nangyari sa kosmonautika. Naging mas matapang ang mga misyon at ang mga probe na dati simple lang ay naging mas advanced at mas matalino. Gayunpaman, hindi pa rin sila nakaligtas sa pagkasira. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Mars rover na opportunity na tatawagin nating opportunity mula ngayon. Tandaan natin paano sumikat ang aparatong ito, anong kakayahan ang ginamit at ano ang nakita nito sa pulang planeta bago ito namatay.
Magsisimula tayo sa maikling kasaysayan. Ang Opportunity ay isa sa 2 rover na ipinadala sa Mars para sa Mars Exploration Rover Mission. Sa simula, tinawag siyang MERV at ang kanyang kapatid na napunta sa kabilang bahagi ng planeta ay MERA. Kalaunan, pinalitan ang pangalan ng mga sonda bilang Opportunity at Spirit. Mas hindi pinalad ang huli. Nakatagal lang siya ng halos 5 taon at namatay matapos maipit sa lupa ng Mars na may sirang mga gulong. Hindi siya nakaligtas sa nakamamatay na taglamig sa Mars dahil sa makapal na alikabok sa mga solar panel. Noong 2009, wala ni isa ang nakakaalam na si Opportunity ay daranas ng kaparehong kapalaran. Ngunit nangyari yon pagkalipas ng 9 na taon. Kahit paano, naging rekordista ang MERV sa pinakamahabang pananatili sa Mars, inalis niya sa trono ang dating kampyon na AMS Viking 1. Gusto mo bang malaman tungkol sa kamanghamanghang isulat kay Do? Настойчивого зонда НАСА. Тогда Pagkikita. Pagkatapos ng pagkasira ng aparato noong 2018 sa katunayan, inilabas ng ahensya ang isang mapa na nagpapakita ng 45 kilometrong distansya na nilakbay ni Opportunity. Sa simula, plano na ang aparato ay mananatili sa Mars ng mga 90 sol o 72 araw sa mundo. Pero ang misyon ay tumagal ng halos 5,500 araw. Ang layunin ng sondang ito ay patunayan sa buong mundo na ang Mars ay minsan puno ng mga ilog at dagat. Agad na nagawa ito ni Opportunity. Ang unang larawan ng sonda ay panorama ng Eagle Crater kung saan ito matagumpay na lumapag. Tinawag ang 22 metrong bungangang iyon na Eagle dahil sa slang ng mga manlalaro ng golf kung saan ang salitang iyon ay nangangahulugang tumpak na pasok sa butas. Saan nga ba napunta si Opportunity? Ipinakita ng pag-aaral na siya ay lumapag sa ilalim ng sinaunang karagatang Marsyano. Makikita agad ito sa unang litrato pa lang. Kapag tinitingnan, makikita sa larawan ang patong-patong na deposito na inipon ng tubig at nabuo dahil sa pag-aagnas. Patunay din ng presensya ng tubig sa nakaraan ng Mars ang pagkakatuklas ng erosite, isang mineral na natagpuan ng probe matapos mag-drill sa bato. Patunay rin dito ang kakaibang guwang sa mga batong natagpuan ng aparato. Ngunit ang pinakamahalaga sa pagtuklas ng ebidensya ng dating may tubig ang pulang planeta ay ang hematite o tinta ayon sa tawag ng mga siyentipiko sa mineral na ito. Sa kalikasan ng mundo, ang mga bilog na butil na may sukat na hanggang 7 ang diametro ay nabubuo sa mga geyser at ang katotohanang natagpuan nito ni Opportunity sa Mars ay nagsasabi ng marami. Malinaw na nagpapahiwatig ang erosite, hematite at iba pang natuklasan. Sa malawak na talampas ng Meridiani, kung saan naroon ang crater na Eagle, dati itong tinakpan ng malaking anyong tubig. Gusto niyo pa bang ituloy ang paglalakbay sa Mars? Siyempre! Naabot ni Opportunity ang bunganga ng Endurance, isang 130 metrong crater at napagdesisyunan na pababayin ang probe sa ilalim nito. Hindi naging hadlang sa mga gumawa ng misyon ang panganib na hindi makalabas ang aparato. Napatunayang walang basehan ang mga pangamba at naging maayos ang lahat. Una, kinuna ni Opportunity ng panoramic camera ang bunganga. Sa loob ng 6 na buwan, inaral niya ang bunganga at natuklasan pang mas maraming ebidensya na dati ay mas malaki ang Mars. Nagpatuloy ang paglalakbay ng probe ng maayos. Ngunit habang sinusuri ang nahiwalay na heat shield, may natuklasan si Opportunity na kakaiba. Malapit sa shield ay may nakahigang totoong meteorite, ang kauna-unahang natagpuan sa ibang planeta. Pinanggalan nila ito Heat Shield Rock. Matapos ang makasaysayang tuklas, nagsunod-sunod ang mga sol ng paghuhukay sa Mars at pagpapadala ng resulta sa daigdig. Si Opportunity ay naipit sa 30 sentimetrong burol ng buhangin. Dito sa daigdig, madaling mailabas siya sa gusot pero hindi sa Mars. Ang sondang ito ay paulit-ulit na umiikot ng 38 sol hindi makagalaw habang minamando ng mga inhinyero mula daigdig. Akala mo ba dito na natapos ang misyon? Hindi kailanman. Nang sa wakas ay nakalabas si Opportunity mula sa bitag, tumuloy siya diretso sa bunganga ng Erebus. Ganito ang nakita ng sonda. Dahil sa kasipagan ng aparato, nagkaproblema siya sa brasong mechanical nito. Sa huli, napagpasyahan na iwan ng bukas ang braso para hindi ito maipit. Dito rin naranasan ng sonda ang 3 araw na bagyong alikabok. Unti-unting tinangay ng hangin ang buhangin sa mga panel, kaya gumalaw ulit ang aparato.
Ano ang masasabi natin sa misyon ng Opportunity? Ito ay napakamabungang misyon. Hindi lang natuklasan ng probe ang mga palatandaan ng tubig sa planeta, nagpadala rin ito ng napakaraming larawan ng ibabaw ng Mars. Ngayon, mas alam na natin ang itsura ng maalikabok nating kapitbahay. Halimbawa, narito ang crater na Victoria na pinuntahan ni Opportunity matapos ang Erebus. Sa larawan, malino na makikita ang dune na matatagpuan sa ilalim nito. Dito, naitala ng sondang pangkalawakan ang mga ulap sa ibabaw ng Mars. Pagkatapos nito, lumubog ang planeta sa dilim ng isang buwan at ang makapal na tabing ng bagyong buhangin ay halos hindi pinayagan ang Mars rover na panatilihing gumagana ang mahahalagang sistema nito. At muli, nalagay sa panganib ang misyon. Ngunit ito ay pagsasanay lamang. Ang mas malala ay naghihintay pa sa hinaharap. Sa wakas, sa harap ng mga kamera ng matagal nang nagdurusang Opportunity, lumitaw ang crater na Endeavour, isang 22 kilometrong diametrong hukay. Nagpatuloy ang trabaho. Sinusuri ng sondang Opportunity ang malalakas na hangin ng Mars na tila sinadya para hubugin at ilipat ang mga bato. Natuklasan ang ugat ng gypsum. Sa kanyang mga mata, nakita ng mga tao ang Greely Haven, pagdaan ng Phobos sa araw at burol na Machevich na unang natuklasan ng Mars rover. Noong taginit 2013, lumapit si Opportunity sa bundok Solander para doon gugulin ang ika-6 niyang taglamig sa Mars. Pagkagising, bahagyang pinag-aralan ng aparato ang Marathon Valley at Perseverance Valley na hindi pa matukoy ang pinagmulan. At yun lang ang nagawa ng sondang ito dahil noong 2018 ay tinakpan ng isang bagyong sumaklaw sa buong planeta ang Mars. Ang bagyo na kasing laki ng Hilagang Amerika ay binalot ang 79% ng planeta ng alikabok sa loob ng maraming buwan at hinadlangan ang pagpasok ng sikat ng araw. Ang bagyong ito ang nagpasimula ng katapusan ng maalamat na Mars rover. Ano nga ba ang huling nakita ng probe? Inilabas ng NASA ang pamamaalam na larawan ng Mars rover. Ito ang kanlurang dulo ng Endeavour crater na ilang taon ding nilibot ni Opportunity habang pinag-aaralan ang mga kalapit na lokasyon. Walang naging bunga ang mga pagsubok na buhayin muli ang Mars rover. Tumahimik na ang aparato ng tuluyan. Pagkalipas ng 7 buwan matapos bigong maipadala ng mga espesyalista ng NASA ang huli nilang utos sa probe, opisyal nilang inihayag ang Закрытие программы. pag-uugali na nanatili sa Mars ng 15 taon at nagbigay ng di matatawarang ambag sa agam. Tingnan natin ang probe na nagtagal sa planeta at naging sanhi ng pagkasira nito. Sa mga taon ng misyon, itinuring na parang atin ang Mars rover. Pagkaraan ng pagkasira ni Opportunity, nalungkot hindi lang ang mga siyentipiko kundi pati ang mga taong sumubaybay sa paggalaw ng aparato sa malayong katawang langit. Tuloy pa rin ang paghahanda ng mga misyon sa Mars. At maaring sa lalong madaling panahon, may mga tao na maglalakad sa ibabaw ng pulang planeta. Sa yugtong ito, ang sangkatahuhan ay parang mga batang pasaway na biglang natuklasan ang mga bunga ng kanilang kalokohan. Sinira natin ang atmosfera at mga anyong tubig ng mundo. Pinatuyo o binago natin ang daloy ng maraming ilog at tinayuan ng pabrika ang milyon-milyong kilometro kwadrado ng matabang lupa. Nilipol natin ang mga buong espesye ng hayop at ibon. Pinuputol natin ang mga kagubatan. At ngayon, nang magising tayo, nagsimula tayong maghanap ng bagong tahanan para sa ating sarili. Bakit? Para gawin din sa kanya ang ginawa natin sa lupa? Kung alisin natin ang pagiging dramatiko, talagang hindi maganda ang sitwasyon. Kaya kailangan talaga nating lumipat kahit papaano. Hindi lang pagbabago ng klima o kakulangan ng mga yaman ang maaaring maging dahilan. Mayroon ding mga banta mula sa labas. Halimbawa, pag-atake ng asteroid o pagkamatay ng araw. Ano man ang mangyari, aktibong naghahanap ang mga siyentipiko ng mga planeta kung saan madaling makalilipat ang mga taga-daigdig. Pinakamalaking tukso ang makahanap ng solusyon. Lumika ng exoplanet na may perpektong kondisyon para sa buhay sa pinakamalapit na paligid. Ngunit ayon sa paghahanap ng teleskopyong Kepler, sa malapit na hinaharap ay isa pa itong utopia. Kaya't ang natatanging solusyon ay ang terraforming ng isa sa mga planeta ng solar system. Halimbawa, ang Mars. Ano ang ibig sabihin ng terminong ito? Sa madaling salita, ang terraforming ay isang pangmatagalan at sistematikong proseso ng paggawa ng isang patay na katawang langit na maging angkop sa buhay.
Ang pulang planeta, kilala bilang dating tirahan ng buhay, ay maaaring maging larangan ng pagsubok para sa hinaharap. Pero para magawa ito, kailangan ng malaking pagsisikap. Ang kolonisasyon at terraforming ng Mars ay isang tunay na technological na tagumpay. Pero paano ito makakamit? Ang pulang planeta ay parang daigdig, ngunit marami pa ring balakid sa pagtupad ng layunin. Isantabi muna ang etika, gaya ng pagtaboy sa lokal na buhay at pagpapalit ng mga nilalang mula daigdig at ituon ang pansin sa tiyak na mga problema. May mga tiyak na hamon ng tao na makakarating sa Mars. Huwag maubusan ng hangin, huwag magyelo, at huwag mamatay dahil sa cosmic radiation. Dahil dito, kailangan magtayo ang mga unang kolonisador ng matitibay na bunker na may kumpletong life support system at huwag subukang lumabas ng walang suot na spacesuit. Babalikan natin mamaya ang mga magiging naninirahan. Alamin muna natin kung ano ang hadlang sa atin para gawing pangalawang daigdig ang Mars. Napakanipis na atmosfera. Sobrang nipis nito, kaya ang planeta ay kasalukuyang ganap na hindi angkop tirhan. Halimbawa, alam ng lahat na ang tubig ang pundasyon ng buhay. Kung magbubuhos ka ng tubig sa Mars, may parte na mag-evaporate at ang natira ay nagyayelo. Paano natin malilika ang mga kondisyon para manatili ang likido sa ibabaw? Gawing mas makapal at mas siksik ang atmosfera. Sa totoo lang, makakatulong din ito para gawing mas mainit ang klima. Alam natin na ang mga polar na takip ng Mars ay may kaunting dami ng carbon dioxide, pero napakakaunti nito para sa malawakang pagbabago. Ano kaya ang balak gawin ng mga teoretiko ng agham? Lumilitaw na ang carbon dioxide ay nasa regolith o lupa ng Mars. Ang sublimasyon nito ay makakatulong pataasin ang temperature sa planeta at pasiksikin ang atmosfera. Sa ganitong kaso, ang presyon sa ibabaw ay halos kapareho na sa tuktok ng Everest, kaya hindi na kailangan ng malalaking spacesuit ang mga kolonista. Para mapanatili ang buhay, sapat na ang karaniwang oxygen mask. Hindi pa yan ang lahat. Mas orihinal pa ang iba pang mga paraan para baguhin ang atmosfera, temperatura at presyon ng Mars. May ilang astropisiko na nagmumungkahi na ihulog sa Mars ang ilang cometoid o asteroid na mayaman sa amonya. Dahil sa banggaan, dilikhain ang napakalaking enerhiya na magiging pinagmumula ng init. Ang napalayang gas ay magdadagdag ng nitrogen sa atmosfera ng ibang planeta. Dapat nating tandaan na ang hangin na ating nilalanghap ngayon ay binubuo ng 78% na nitrogen. Hindi makataong lamig. Para painitin ang pulang planeta, bukod sa mga nabanggit, may mga mas ambisyoso pang mga opsyon na inaalok. Halimbawa, paggamit ng solar sail at napakalalaking salamin. Plano nilang ilagay ang mga ito sa orbit ng Mars para tumaas ang sikat ng araw na natatanggap ng planeta at uminit ang ibabaw ng planeta. Sa ganitong paraan, maaari mo ring makamit din ang isa pang layunin. Mapapalaya rin ang nagyelong carbon dioxide mula sa polar caps ng Mars. Sa makatuwid, pagkalipas ng ilang panahon sa ilalim ng mas makapal na atmosfera, mas mataas na presyon at temperatura, may ilang mga halaman na maaaring mabuhay sa pulang planeta. Ang biosfera, sa paglabas ng oxygen at pagsipsip ng carbon dioxide, ay dahan-dahang magbabago sa Mars para maging angkop sa buhay. Pero ang pagsabog ng nuclear sa ibabaw ng planeta na binanggit ni Elon Musk ay hindi makakatulong sa terraforming. Ayon sa mga siyentipiko, kahit pasabugin lahat ng nuclear arsenal sa mundo, hindi pa rin makukuha ang inaasahang resulta. Энергия, полученная в результате, будет равна количеству солнечной, поглощаемой Марсом за час. Mahina ang grabidad at may panganib ng radyasyon. Ito ang pinakamahirap lampasang hadlang. Ang grabidad sa Mars ay 38% lamang ng sa daigdig na tiyak na makakaapekto sa mga magiging kolonista at hindi rin magpapaintulot kahit sa artipisyal na nilikang atmosfera na manatili ng matagal sa paligid ng planeta. Upang labanan ang pagsingaw ng atmosfera, iminungkahi ng mga siyentipiko mula sa proyektong Maven na sina Michael Chaffin na magtayo ng mga pabrika sa Mars para gumawa ng mga napakalakas na greenhouse gas. Ang mga sangkap na ito ay hindi makakasira sa napakanipis na ozone layer ng planeta o magdudulot ng lason sa mga kolonista. Sa pagdaan ng panahon, makakatulong ang pag-ipon ng gas sa pagpapalakas ng atmosfera at pag-init ng klima. Sa hinaharap, ang mga halaman ang tatapos sa proseso ng terraforming at sa loob ng libu-libong taon ay magpapabago sa Mars.
Ngunit tungkol naman sa banta ng radyasyon, ito ay tunay na panganib kahit na mas malayo ang planeta sa araw kumpara sa daigdig. Muli, sanhi ito ng manipis na atmosfera at kawalan ng magnetosphere na hindi kayang protektahan ang katawan ng langit sa matinding radyasyon. Sa huli, sa kasamaang palad, walang magagawa ang teknolohiya. Sa ngayon, wala pang paraan ang agham para palakasin ang magnetic field ng isang planeta. Mula sa mga nabanggit, maaring tapusin na ang epektibong sublimasyon ng carbon dioxide ang susi sa terraforming dahil kaya nitong i-optimize ang ilang mahalagang salik para sa pagiging tirahan ng isang planeta. Pero sa paglikha ng greenhouse effect, mahalagang wag susobrahan. Kung hindi, imbes na makuha natin ang isang daigdig, baka maging tulad ito ng Venus na may matinding presyon at temperatura sapat para matunaw ang tingga. At ang tanong, saan mas maginhawa ilagay ang kolonya sa Mars? Una, kailangan nating matutong mabuhay sa kasalukuyang kalagayan ng planeta. Wala pang tiyak na lugar na napili, pero sa taong 2020 plano na magpadala ng isang barkong tagapag-imbestiga sa pulang planeta na magbibigay ng 24 oras na live na broadcast mula sa ibabaw ng Mars. Gagamitin ang datos sa pagdisenyo ng mga misyon sa hinaharap na may sakay na tao. Kung isa sa alang-alang ang lahat ng teorya at mga katotohanan, maladang maunawaan ng Venus, Mars at daigdig ay sa esensya ay magkakapantay ng mga batong planeta na ang kanilang klima ay posibleng mabago sa hinaharap, kaya't maaaring i-terraform ang mga nabanggit na katawan sa kalawakan. Sa kasamaang palad, sa ngayon ay magagawa lamang ito sa papel. Sa totoo lang, mas komplikado lahat. Pag-isipan ninyo, baka may kakaiba kayong paraan ng pagte-terraform sa Mars o natatanging ideya sa kolonisasyon ng Mars? Huwag niyong pigilan ang inyong imahinasyon dahil ang mga makasaysayang tuklas ay palaging nangyayari. Ang Hubble Channel ay naghihintay ng inyong suporta sa pamamagitan ng likes at inirerekomenda na subaybayan ang mga update para hindi ninyo ma-miss ang pinakakawili-wiling nilalaman.